Shalom, shalom. Shalom mga kapatid, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Hello po, it's Bry. Kilala ba kita, Bry? Good morning. So shalom, yan. Ang background ko is yung group picture namin ng Sunday. Mga nagtapos ng Rex class number 41 sa aming parokya. So, bihira na po tayo mag-live dito sa TikTok. Napaka-busy na po natin. Maaga kaming umaalis. That is why. Tinatawag natin itong Al-Shadow. What word is that? Al-Shadow. 50, 40, 40s, and 50s. Okay, 40s and 50s, 40s and 50s, 40s and 50s. That is the only word that I know. Espanyoles. Nunca. Muy bien, señor. Okay. So, sa ginagawa natin ito, inaangkin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. At bagamat bihira natin ito ginagawa ay okay lang. At least ginagawa natin bilang pagtupad sa ating gampanin bilang mga mananampalataya na pakikiisa, pakikibahagi sa ministeryo ng Panginoon, yung kanyang pagiging hari, pari at propeta. Sa pagiging propeta ay binabahagi natin yung ating pananampalataya, ang salita ng Diyos. At binibigyan natin ito ng pagninilay at minsan sumasagot din tayo ng mga katanungan patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Okay? So the gospel of today is taken from the gospel according to St. John chapter 8 verses 21 to 30. Okay? John chapter 8 verses 21 to 30. Open your Bible in John chapter 8 verses 21 to 30. Okay. He said to them again, I am going away, and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. So the Jews said, He is not going to kill himself. Is he because he said, Where I am going, you cannot come? He said to them, You belong to what is below. I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world. That is why I told you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am, you will die in your sin. So they said to him, Who are you? Jesus said to them, What? Well, I told you from the beginning. I have much to say about you in condemnation, but the one who sent me is true. And what I heard from him, I tell the world. They did not realize that he was speaking to them of the Father. So Jesus said to them, When you lift up the Son of Man, then you will realize that I am, and that I do nothing on my own, but I say only what the Father told me. The one who sent me is with me. He has not left me alone,
because I always do what is pleasing to Him. Because He spoke this way, many came to believe in Him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Kape, sabi ni Brother Romy, ay Nunez kape, kausapin ng Panginoon every day. Ayan. So, kung babasahin natin ang buong John chapter 8, makikita natin dito yung mga Hudyo ay tinatanong nila ang Panginoong Jesucristo ng paulit-ulit, maraming katanungan. And then, dito sa part na ito ay gusto nilang batuhin ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung babasahin natin ito, dapat buo po mga kapatid. Ano? Basahin nyo ng buo, assignment nyo sa sarili nyo. At makikita natin dito na ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos at ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Ama. Kaya siya babatuhin ng mga Hudyo. Kasi sa unang panahon, kung nagbabasa kayo ng Bible, ay makikita natin na isa sa mga rason para ma-qualified ka ng batuhin is yung namumusong ka. Na ipinapakilala mo yung sarili mo na Diyos, ipinapantay mo ang sarili mo na sa Diyos. That is blasphemy. And that is punishable by death, by stoning you until you die. So kung babasahin natin ito, yun yung makikita natin mga kapatid. Pinapakilala ng Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili bilang Diyos. Kung magbasa kayo, ay huwag nyo lang basahin yung ibibigay sa inyo ng mga ministro na yung verse 40 lang. Hindi ang verse 40 ng John chapter 8, hindi siya yung kabuuan. Okay? Yung John chapter 8, verse 40, sinasabi din yun, babatuhin ninyo akong nagsasaysay, isang taong nagsasaysay ng katotohanan. Yun yung kalimitan, marami mga ministro, marami mga mangangaral, yun yung naayaw tanggapin ng Panginoon Jesucristo. That is the only verse they will give to you. Pero, itry mo, basahin, try to read the whole chapter of that verse ng John chapter 8. Makikilala mo at malalaman mo na ang Panginoon Jesucristo ay nagpapakilala, nakapantay niya ang Ama. Kaya siya babatuhin. Diba? Hindi ka namin babatuhin dahilan sa mga ginagawa mo, kundi ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos. As a matter of fact, kung babasahin natin ang Gospel according to St. John, makikita natin na si St. John talagang ini-introduce niya ang Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. Kaya nga dito sa binasa natin, John 21, 8:21 to 40, makikita natin, mga kapatid, na sinasabi ninyo, you will die in your sin. Sabi balikan natin, buksan niyo po sa Bible niyo Okay. So John chapter 8, 21 to 30. Sabi niyo, verse 24, mga kapatid, tingnan niyo. Okay, sabi niya, that is why I told you that you will die in your sins. Okay? For if you do not believe that I am. Then, pagdating ulit sa verse 28, sabi rito, so Jesus said to them, when you lift up the Son of Man, then you will realize that I am, and that I do nothing on my own, but I say only what the Father has told me. So, dito sa part nito, John 21 to 30, dalawang beses binanggit ng Panginoong Jesucristo yung salitang I am. Hindi ito yung I am na katulad ng ginagawa at tinuturo natin sa mga bata. Di ba? What is your name? Di ba tinuturo natin sa mga bata? I am May Palangka. Mga ganon. I am. Pero itong dito sa John 8:21 to 30, it is not like that, mga kapatid. May malalim na kahulugan ito. Meron po siyang kahulugan na malalim. Kaya nga,
naintindihan ng Panginoon, ng mga Hudyo nung marinig nila ito na ang Panginoon Kristo ay nagsasabing, I am. Kaya siya babatuhin. Alam niyo kung bakit? So kapagkat itong I am na ito ay inaangkin ng Panginoon Kristo, the very name revealed to Moses bago tawagin si Moses doon na maging instrumento to liberate the people of Israel in Egypt. Okay? Naalala yung burning bush? Di ba? Anong sinasabi doon sa Exodus chapter 3, verses 14 to 15? Kaya itong I am na ito, dito sa John 8:21 to 30, it is not like lang yung ako. Ako si. No. Mamatay kayo sa kasalanan kapag hindi nyo ako kilalanin at tanggapin na ako si. Hindi ganon. Ang I am na yun ay may mas malaming kalugad. Kaya nga gusto siyang batuhin sa mga Hudyo, mga kapatid. Kaya buksan natin dito sa Exodus chapter 3, verses 14 to 15. Kaya nga siya babatuhin ng mga Hudyo kasi naintindihan nila what he is saying. He is claiming to be God. Okay? He is claiming the name revealed to their prophet na si Moses. Okay? Ang sabi dito. Sa verse 13, umpisahan natin. But said Moses to God, when I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. If they ask me, what is his name? What am I to tell them? God replied, I am who am. I am who am. Ito yung sa atin na yung tinatawag, ito yung pinagmulan ng tetragrammaton na YHWH. Yan. Okay. Okay, sabi niya. Verse 14, God replied, I am who am. Then he added, this is what you shall tell the Israelites, I am sent me to you. Verse 15, God spoke further to Moses. Kaya nga dito sa translation ng New American Bible, itong dalawang I am na ito nakakapitalize, mga kapatid. Kahit doon sa John 8:21 to 30 nakakapitalize to signify na it does not mean ng parang katulad natin sa pagkaalam natin na I am. Okay, I am simply Catholic. That is no. Ito. Okay, sabi niya. God spoke further to Moses, thus shall you say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. This is my title for all generations. You see? Yun yung title, yung sinabi ng Panginoon sa Kristo na I am doon sa John 8:21 to 30 is a title, the name revealed to Moses here in Exodus chapter 3, verses 14 to 15. Kaya nga mga kapatid, lalo na dyan sa mga dinodoktrinahan na ibang sekta na ayaw kilalanin ng Panginoong Kristo na Diyos na nagkatawang tao. As a matter of fact, yan yung pagpapakakilala ni St. John sa Gospel of St. John, according to St. John. Jesus is God who became flesh. Kaya, kapag binabasa sa inyo yung John chapter 8, verse 40, I challenge you, do not stop at verse 40. Start it from John 8, verse 1. Or, much better, basahin ng buo yung John chapter, the Gospel according to St. John, mga kapatid. Kasi sa St. John, hindi naman natin pag binasa nila yung verse 40, hindi naman natin tinatanggi, hindi naman tayo allergy doon sa verse 40. Pag sinabing tao si Jesus, yes, we believe because He became flesh. That is what St. John introduces our Lord Jesus Christ to us. Diba? Sa John chapter 1, verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Then pagdating sa verse 14, and the Word became flesh
and dwelt among us. You see? Yan mga kapatid. Kaya hindi natin inaayawan yung verse 40. Tanggap natin yon. Pero kapag sasabihin mo na purely, tao lamang ang Panginoon Kristo, incomplete na paniniwala yan, mga kapatid. Hindi kompleto. Sapagkat ang Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. That is what the Bible is saying. John chapter 1 verse 1 to 3, basahin sa Bible nyo. Especially kung may Bible ka dyan, yung Bible, wala naman yung preacher mo dyan o mga mangaral mo, hindi niya naman alam na nagbabasa ka ng Bible. Basahin mo. Kaya nga pagdating dun sa Colossians chapter 2 verse 9, ano nakalagay dun? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Diba? Kaya nga pagdating dun sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, na palagi nating inuulit-ulit. Sapagkat marami mga tao na palagi din nilang inuulit-ulit na tao lang pa sa Kristo. That is incomplete na paniniwala, mga kapatid. Ang nakalagay doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, nakalagay doon, bagamat siya ay Diyos. Bagamat siya ay Diyos. Hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. You see? And then, dito sa verse 24, John chapter 8, verse 24, ano sabi ng Panginoon sa Kristo? When you will lift up the Son of Man, you will realize that I am. Sabi niya. He is referring for His crucifixion. Dito sa John 8, verse 24, mga kapatid. Di ba? Ma-realize ninyo that I am. Na siya nga. Okay? Di ba? Yan yung sinasabi din sa John chapter 3 verse 14 na binanggit na ang reference din ay ang reference sa Old Testament na reference is yung prototype niya, yung prefigurement doon sa Numbers 21 verses 4 to 9. Yan yung first reading ngayon, mga kapatid. Numbers 21 verses 4 to 9, yung prefigurement, yung prefigurement or prototype andun sa Numbers 21 verse 4 to 9. Then inulit din yan sa John chapter 3 verse 14. Then ito binanggit din ng Panginoon, when you lift the Son of Man, you will realize that I am. Hindi, yun nga sinasabi ko sa'yo, hindi lang yun I am the Messiah, I am Jesus, no. But rather, it is the Lord Jesus Christ is claiming the title revealed to Moses in Exodus chapter 3, verses 14 to 15. Basahin niyo yun. Di ba? Makikita niyo dyan. Kaya nga yung Colossians chapter 2, verse 9, Philippians chapter 2, verse 5 to 8, tapos yung sinasabi sa Hebrew chapter 1, verse 3. Ano nakalagay dyan? Sapagkat ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang ama, gayon din ang anak. So you see? Okay? That is why, mga kapatid, na binanggit ng Panginoon sa Kristo, babatuhin sa mga Hudyo, kasi namumusong ang pagkaalam ng mga Hudyo, siya ay namumusong, ipinapantay niya yung kanyang sarili sa Diyos. Okay? Yan yung binanggit ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya'y Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Yan, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. And I pray, pag sa mga masisipag manalangin dyan, I have a request for you. May kapatid tayo humingi ng panalangin para sa kanyang apo.
Sa mga masisipag po manalangin, please include her in your prayer. Ay yung may concern siya. Ito yung concern niya. Okay. Ang pangalan is Kasheka Angelic Lorraine. They are now in the hospital RMC. Sa mga masisipag manalangin dyan, please include her in your prayer. Overdose pa silang gamot. I think sadya yata ito. Sinadya ng bata. Please pray for her deliverance. And then yung mga pangailangan ng lula. Kasi ang lula ang take care nito si Lorraine. Si Angelic Lorraine. So, ayan mga kapatid. So, maybe that is by now mga kapatid. Shalom. Nawa, patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Sa araw na ito, gabayin niya at patnubay, ligtas tayo sa mga bigat, mga pagsubok at sa mga malulubang karamdaman. At bagamat ganito ang sitwasyon natin ngayon, napakataas ng gas. Sana ito yung ating panghawakan. Dito sa Habakkuk chapter 3, ito yung panghawakan natin mga kapatid. Ang gandang itong pangako ng Panginoon. Habakkuk chapter verse 17. Habakkuk chapter 3 verse 17 mga kapatid. Ito yung panghawakan natin sa panahon na ito. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daan na salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas. Tumatakbo ako sinbilis ng usa at iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. Yan mga kapatid. Yung isa sa mga panghawakan natin sa panahon ngayon. Talagang grabe ngayon. Ngayong araw daw may schedule na tataas ulit yung gas. Pero sabi ko nga, buhay ang Diyos ng ating pinaligan. Sabi pa nga rito sa Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8. Sabi niya, ito maganda rin natin panghawakan ito mga kapatid. Ngunit maligaya ang nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib. Kahit dumating ang tag-init, sapagkat namamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Yan mga kapatid. At sabi pa dun sa Isaiah 40 verse 31. Yan, lastly. Okay, sabi dito sa Isaiah 40 verse 31. Maganda rin ito panghawakan sa panahon ngayon mga kapatid. Na ganitong dami tayong kinakaharap ng mga suliranin sa ating mga buhay. Yung sabi dito sa Isaiah 40:31. Sabi nito, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. So, ayan mga kapatid, shalom. Nawa, the blessings of the Lord and His guidance and mercy for us
be with us always, mga kapatid. So that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen.